para bagang ang tingin po ninyo parang nasasayang ang inyong pagdalo dito sa gawain ng Panginoon, huwag niyong iisipin yan. Sapagkat hindi niyo lang po alam, pati ang Diyos ay umahanga po sa atin. Yes. Pati ang Diyos, hinahangaan po kayo. Yes. Bigyan ko po kayo ng isang panotoo sa Biblia, sa Book of Job. Kilala niyo po ba si Job? Yes. Si Job ay isang taong tapat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Isang tao na kumikilala sa Diyos, pero pinagmalaki siya ng Diyos kay Satanas. Sabi ng Diyos, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Tapat sa akin yan. Sabi ni Satanas, sige, subukan mong tumaan sa kanyang mga pagsubok. Tumaan ang napakatinding pagsubok, namatay ang kanyang mga anak, kinuha lahat ng kanyang ari-arian, nagkaroon siya ng parang piksa na malalaki, inuud na, inuud na po yung sugat ni Job. Pero anong ginawa ni Job? Nanatili pa rin siya sa Panginoon. Nangangahulugan, kung makukuha natin manatili sa Panginoon sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay, hindi man natin naririnig ang Diyos. Jinggay, hagang-haga ako sa iyo. Annalyn, hagang-haga ako sa iyo. Sister Mina, si Nanay Mina, ilang beses na to sa paglilingkod sa Panginoon, bisa kahit medyo mataas ang kanyang dugo, umaawit pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Kasi sa Diyos niya ginagawa ang pag-awit. Amen po ba mga kapay sa Panginoon? Marami po tayo, sabi nga ng isang kanta, pasensya na po kayo sa voice ko, pero susubukan ko po kumanta. Pag-umulan. Sabi ng kanta, marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Di man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Sabi niya ganito, anong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba? Sabi ng lyrics, marami mang hadlang, di papipigil. Sabi niya gano'n. Kasi po bakit? Si Jesus kasi yung kanyang pinaglilingkuran. At balikan natin si Jesus. Si Jesus Christ na naging tao po siya. Alam natin marami din siyang pagsubok na dinanas. Amen po ba? Mula sa kanyang pagsilang, anak siya ng Diyos, isinilang siya saan? Saan sinilang ang anak ng Diyos? Sa sabsaban. Hallelujah. Ano po? Tapos nang siya po'y nagmi-mission na, sino ang mga tumalikod sa kanya? Mga attender ba? Mga sumusunod ng mga tao? Hindi. Hindi ba sa mga tagasunod? Yung mga alagad niya ang mga tumalikod sa kanya. Pero napagtagumpayan niya yun. Kasi bakit? Gusto niya mapahanga ang Diyos sa kanyang paglilingkod. Sabihin mo sa katabi mo, brother, sister, papapahanga natin ang Panginoon. Papapahanga natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya lagi niyo pong tatandaan, wala man pong makapagsabi sa inyo o meron man pong nakapagsabi sa inyo, ang tao po ay humahanga. Kasi bakit? Kasi nakikita niyang nagtsatsaga ka. Nagtsatsaga ka, pumunta sa lugar na ito, na kapag pumupunta ka dito, para bagang kinukutya ka. Amen? Para bagang kinuusig ka. Para bagang, yung tingin pa lamang nila, para bagang nangungusap na.
ano ba yan? Ano ba yung yan, sister na yan. Yan, kakilala na natin yan. Hindi mo alam. Hindi man nila alam. Pero alam mo kung sino tinutukoy nila pinag-uusapan. Ikaw pala. Tignan mo yan. Pupunta na naman sa gawain yan. Yan po, madalas natin marinig sa preacher yan. Pero totoo po yan. Pero nandito ka pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nandito ka pa rin. Nandito ka pa rin. Hindi ako magsasawa. Hindi ako magsasawa. Sa mukha akong sister. Sa mukha mo. Sa mukha akong brother. Amen? Hindi tayo dapat magsawa. Amen po ba? Hindi tayo higit sa lahat magsawa sa paningin ng ating Diyos na tayo po pupunta sa dako nito. Amen. Amen. Hallelujah. Kung ang Panginoong isusinangaan ng mga tao, noong panahon niya, lalo na po ang mga anak ng Diyos, ang mga believers of Christ, ay hahangaan din ng mga tao na hindi nilang nagagawa yung ginagawa mo. Hindi nila nagagawa yung magsabi ng praise the Lord. The Lord. Hindi nila nagagawa yung ginagawa mo ng manalangin kapag may pagsubok ka. Na kahit na may pagsubok ka, nandito ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Kaya nga minsan, sa isip na lang nila, dahil nahiya silang sabihin sa'yo, dahil matagal ka na rin nilang inaasar, matagal ka na rin nilang inukutsa, matagal ka na rin nilang inuusik, hindi na nila masabi sa'yo yung gusto nilang sabihin. Humahanga ako sa'yo dahil sa gitna ng problema mo, tumatalo ka pa rin at nagpupuri sa Diyos! Hallelujah! Alam niyo po, hindi ko po maiwasang gawing example po ang pamilya Trinidad. Lalo na po si Brother Rudy at si Sister Sol. Dahil nung panahon na yan, dito po ako nakatira. Ilang taon po silang walang hanap buhay. Siguro po mga 3 taon o 5 taon. Naubos na po yung stock nila dyan ng mga scrap. Binebenta po nila pang araw ng gawain, binebenta po nila para meron pong panglang offering. Ibinigay po nila ang lahat para sa Panginoon. At maging po ang gawain ito, pinaglaban po nila para po makapagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Hindi ko po maiwasan na hindi po sila example sa tulungan mo naririto. Sapagkat kung bakit po ako naririto, dahil po ginamit sila ng Diyos para po ako kahit papano makapagbigay ng kapurihan sa Diyos, makabahagi ng paglilingkod ang aking buhay sa Panginoon. Kaya sa Diyos po talaga ang papurit parangal, sapagkat hanggang ngayon po, nandito po tayo nagtitipon sa biyaya ng Diyos. Kaya kung ano man po pinagdadaanan po ninyo, mga lola, mga nanay, mga kapatid, mga kapitbahay na nandito ko, mga kabarangay, tandaan po ninyo, sa bawat pinagdaraanan natin, at tayo naman po yung nakakaraos. Kung minsan nag-uulam ka ng chocolate, ano po pala? Chocolate. Seryoso na eh. Awan pala, kung minsan lang kapag uulam ka, balik na naman tuloy ako sa medyo chocolate na banggit ko. No? Kung minsan, nag-uulam ka ng bagoong na merong talbos ng kabote. Amen. Alam niyo po ba? Yan ang gusto ni brother na ipakain sa mga preacher. Yung mga gulay. Kasi marami na pong preacher. Nagkakaroon po ng alta presyon. Alta presyon. Kasi po, sa dami ng mga kinakain, sari-sari, nagkakaroon ng sakit. Amen po ba? Mga kapatid sa Panginoon. Ibig sabihin, ano ba yung pinagdadaanan natin sa buhay? Amen po ba? Parang ako po dati, nang baguhan pa lang ako, sapatos ko po nung dati, galing pa sa pinsan kong si Kuya Alex sa Masinag, binigay sa akin. Balat. Siyempre po, matagal ang ginamit, medyo luma na. Ginamit ko pa po sa pagtitraining yun, hanggang sa mumanga na. Ano po? Dahil alam ng Diyos ang aking pong hangarin na mapagamit ko po yung buhay ko sa Kanya.